Mas pinili na ni John makipag-inuman sa kanyang asawa kesa sa kanyang barkada dahil napagtanto ni John ito nung nawalan siya ng pera at siya ay nagipit. Madalas si John inuuna ang barkada sa inuman kesa sa kanyang pamilya, masarap pa nga ang pulutan nila kesa sa ulam ng kanyang mga anak. Kada sahod sa barkada agad ang tuloy ni John kesa sa kanilang bahay at doon manlilibre ng alak at pulutan, inaabot sila ng umaga. Minsan pa nga ay 2 araw walang humpay na inom. Sarap na sarap ang barkada ni John sa pag-inom dahil eto ang pinakamasarap na alak sa buong mundo, ang libre. Isang araw paggising ni John ng umaga at uuwi na si John sa kanyang bahay, tinanong siya ng asawa ni John, "Asan na yung sahod mo? Wala na kami makain ng mga anak mo." Pagbunot ni John sa kanyang bulsa, wala ng perang masalat si John at maging ang wallet niya ay wala na din laman. Kaya naman dali-dali si John pumunta sa lending para mangutang ulit. Ngunit hindi alam ni John na matagal na siyang inaabangan upang ipakulong dahil sa patong-patong na interest at tuluyang lumaki na. Imbes na pera ang idampi sa kanyang mga palad, posas ang sa kanya'y ibinigay. Nagtataka ang asawa ni John kung bakit wala pa din siya at hindi pa bumabalik. Halos 5 oras na naghihintay ang asawa ni John. Kaya naman nagpasya na ang asawa ni John na siya'y puntahan at habang naglalakad, nasalubong niya si Aling Marie na kilala bilang Marites na alam ang lahat. Sinabi sa kanya nito, "Hoy, asawa mo andoon, nakakulong." Kaya naman agad pinuntahan ng asawa ni John si John doon sa kulungan at nang magkita sila ni John doon sa kulungan ng kanyang asawa, may sinabi si John sa kanyang asawa, "Puntahan mo yung mga kaibigan ko, hingi ka ng tulong agad." Naman, pumunta ang asawa ni John sa mga kaibigan nito. Ngunit sa kasamaang palad ni isa sa kasama ni John sa inuman at kasiyahan at mga kaibigan nito ay walang naiabot na tulong sa kanya. Kaya naman sinabi agad ng asawa ni John kay John na hindi siya nakahingi ng tulong sa mga kaibigan nito at kahit silip at dalaw ay hindi siya napuntahan, halos 1 buwan. Nakulong si John, tanging asawa niya ang nagsakripisyo, naglabandera na masukan sa kumpanya upang mabayaran ang lahat ng utang nito. Napagtanto ni John na ang kakampi niya sa kahirapan at problema kundi ang asawa niya lang at handang tumulong sa kanya. Kaya naman nang matapos bayaran ng asawa ni John na halos ilang buwan din nakulong si John, binuhos niya na lahat ng oras at pagmamahal sa asawa at mga anak nito at sinabing babaguhin niya na ang kanyang kinaugalian at hindi na siya makikipag-inuman sa mga kaibigan or barkada dahil hindi mo sila makakasama sa oras ng kagipitan kundi sa kasarapan lang.